Diyos ko, patawarin niyo na ako, kas inungalingan ba to? Bakit nawalan ng kontrol ang pinakabagong stealth fighter? Sa buong mundo, nawalan ng imik ang nga dalubhasa sa militar sa sandaling iyon, isang eroplanong hindi nakikita sa radar na may napakagaling na kakayahang kumilos. Ang pinakamalakas na fighter jet na sinabi ngang lahat na imposibleng matalo. At sa look ng cockpit nito, sumisigaw ang isang elite na piloto. Anong nangyayari? May makasagot ba sa akin? Umusok ang globe na eroplano, walang tigil na tunog na alarma, gumuho ang mga sistema. At kung malaman ninyo na ang dahilan ng lahat ng ito ay dalawang luma at tinaguriang makalumang fighter jet ng Pilipinas, maniniwala ba kayo? Higit pa rito, walang kahit isang puto na binitiwan ang Pilipinas. Naroon lang sila ngunit kontrolado nila ang buong labanan. Ang Pilipinas ay nahuhuli na. Wala na silang laban. Iyan ang laging sinasabi sa kanila. Paano nagawang baguhin ng bansang iyon ang pananaw ng mundo sa isang iglap? Sa likod nito ay isang teknolohiyang walang sinuman ang nakakaalam at isang tahimik na paninindigan na binuo sa loob ng 30 taon. Hindi ito simpleng kuwento ng labanan sa himpapawid. Ito ay kuwento ng isang bansa ang Pilipinas na minaliit, ininsulto, ngunit hindi kumibo, at sa huling sandali ay binaliktad ang lahat. Bakit walang ginawa ang Pilipinas? At paano sila nanalo dahil doon? Kapag nalaman mo ang sagot, tiyak na magbabago ang definisyon mo ng tunay na lakas. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang hindi kapanipaniwalang katotohanan sa likod ng pabalitat ng sitwasyon. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas ang mga video na angkop para sa iyo. Napakalinaw ng langit sa araw na iyon. Tahimik, payapa, at asul na kalangitan na walang bahid ng anumang panganib. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang winasa. Sa malayong bahagi ng himpapawid, isang anino ang lumitaw. Ito ang pinagmamalaking pinakabagong stealth fighter ng Tsina. Sa loob ng cockpit nito ay isang babaeng piloto na hinahangaan sa loob at labas ng kanyang bansa. Bata pa ngunit nakamit na ang pinakamataas na parangal at nagdala ng sunod-sunod na tagumpay sa maraming simulation battles. Kailanman ay hindi niya pinagdudahan ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, masasabing wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pagkatalo. Malinaw ang dahilan. Ang kanyang minamanehong eroplano ay obra maestra ng pinakabagong teknolohiya. Hindi ito nakikita sa radar, matibay laban sa electronic warfare, at may pambihirang bilis at liksi. Sa anumang anggulo tingnan, ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga luma ng fighter jet. At sa kanyang paningin, lumitaw ang fighter jet ng Pilipinas, MFA-50 Piha Agila. Ang disenyo ay ilang dekada na ang tanda. Mula sa isura, tila luma at kupas na, para sa kanya, hindi ito fighter jet kundi isang relik niya ng nakaraan. Lumilipat pa pala ang magaganito. Hindi niya napigilang mapangiti. Sa pamamagitan ng communication channel, may halong paktawa siyang nagsalita. Hoy mga pilotong Pilipinas, naririnig niyo ba ako? Walang sagot, lalo lang tumibay ang kanyang kumpiyansa. Huwag mong sabihing hindi niyo man lang ako matunton? May ganap na katiwasayan sa kanyang boses. Ito ang realidad. Ang teknolohiya ninyo ay laos na. Ang kanyang nga salita ay hindi lang provokasyon, kundi isang deklarasyon ng katotohanan. Sinadya niyang ilipat ang frequency sa international channel. Ibig sabihin, ang kanilang pausap ay maririnig ng sinumang may kaugnayan sa buong mundo. Ipapakita ko sa inyo. Ito ang modernong labanan. Dahan-dahan niyang pinihit ang kanyang eroplano at nasimulang umikot sa paligid ng mga sasakyang Pilipino. Isang kilos na tila napapakita ng ganap na panginibabaw na parabang pinaglalaruan ang kanyang biktima. Ang eksenang iyon ay namomonitor din sa mga himpilan ng iba't ibang bansa. Mga opisyal ng Amerika, mga military analyst ay Europa tahimik nilang pinapanood ang sitwasyon. Walang magagawa ang Pilipinas. Ito ay magiging patunay ng agwat sa teknolohiya. Iyan ang usap-usapan ng mga eksperto. Sa katunayan, malinaw sa mata ng lahat ang sitwasyon. Isang modernong stealth fighter laban sa masasakyang dinisenyo ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na kailangang hintayin ang resulta. Iyon ang normal na pag-isip. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin akong kakaiba. Ang nga FA-50PH Agilangang Pilipinas ay hindi gumagala. Kahit na hinahamon, kahit na nilalapitan, walang anumang reaksyon. Hindi sila tumatakas, hindi rin lumalaban. Nandun lang sila, na parabang may hinihintay. Ang kanilang katahimikan ay nakakakilabot sa sobrang kalmado.
Normal sana, kung ganito ka na iniinsulto, ay gagawa ka ng aksyon, mababanta ka, lalayo, o magbibigay ng babala. Ngunit walang ginawa ang mga eroplanong Pilipino. Masyadong tahimik bulong ng isang dayuhang eksperto na nanonood. Kakaiba, bakit wala silang ginagawa? Iyon ay isang maliit na tanong lamang. Ngunit ang pagtatakang iyon ang magiging simula ng yayanik sa buong mundo, isang bagay na wala pang nakakaalam sa sandaling iyon. Tila ang kapangyarihan sa himpapawid ay ganap ng nakamtan. Isang modernong stealth fighter laban sa isang makalumang sasakyan. Para sa lahat, malinaw na ang kalalabasan. Maging ang babaeng piloto ay walang bahid ng pagdududa sa pananaw na iyon. Walang lumalabas sa radar niya. Ang kalaban ay hindi man lang alam kung nasaan siya. Ang kumpiyansang iyon ang nagtula sa kanya na maging mas matapang. Sige na, kung nakikita ninyo ako, gumalaw kayo. Muli niyang binuksan ang komunikasyon, nagsasalita ng may halong tawa. Siyempre, walang sagot. Dahil dito, tumango siya ng may kasiyahan. Sabi ko na nga ba, wala kayong magawa. Bigla niyang pinalipat ng paikot ang eroplano at dumaan ng napakalapit sa gilid ng eroplanong Pilipino. Sa normal na sitwasyon, ito ay mapanganib na distansa, ngunit para sa kanya ito ay patunay lamang ng kanyang galing. Ang lahat ng kanyang kilos ay nakatala. Sa malayong command center, sa isang dambuhalang screen, ipinapakita ang sitwasyon. Walang bahid ng tensyon, sa halip, mayroong payapang hangin na umiiral, napakagaling ng kanyang kilos. Tunay ngang, nangunguna ang ating teknolohiya sa mundo. Nakatinginan at tumango ang mga commander. Isang opisyal ang dahan-dahang humigop ng saa at nagsabi, ang fighter jet ng Pilipinas ay isinalamang pamana ng nakaraan. Walang sinuman ang nakduda sa kanyang maksalita. Ganun kalinaw ang pangingibabaw nila. Samantala, sinusuri rin ng gadayuhang eksperto ang sitwasyon. Isang American military analyst ang kalmadong na komento, napakalaki ng agwat sa stealth performance. Walang mabisang paraan ang panig ng Pilipinas. Sumang-ayon din ang isang European defense researcher, hindi ito laban. Isa itong demonstrasyon ng agwat sa teknolohiya. Ang kanyang mga salita ay tila isang pinal na hato. Ang pakiramdam na iyon ay umabot hanggang sa babaeng piloto sa kabilang panig ng screen. Nanonood kayo, di ba? Ang buong mundo. Bahagya niyang itinaas ang tono ng kanyang boses. Ito ang realidad. Ito ang langit ngayon. May halong pagmamalaki at pangingibabaw sa kanyang nasalita. Nahuhuli na ang Pilipinas. At ipapakita ko yan sa inyo. Muli niyang pinabilis ang eroplano at yumikot na parang sumasayaw sa himpapawid. Sa kabilang banda, sa loop and cockpit ng Pilipinas, nakakagulat ang katahimikan. Isang batang piloto ang nanyingit-nangit habang nakatingin sa harap. Nakakainis? Bulong niya. Ang paulit-ulit na provokasyon sa harap niya. Ang ganap na pagmamalit. At wala siyang magawa kundi panorin ito. Ang sama ng loob ay namumuo sa kanyang dibdib. Wala po ba tayong gagawin? Nanginginig niyang tanong. Ngunit ang veteranong katabi niya ay hindi natinag. Huminahon ka. Iyon lang ang sinabi nito, mababa at kalmado ang kanyang boses, walang bahid ng emosyon, sa labas, napakatindi ng nga nangyayari, ngunit ang katahimikan sa loop ay napakakakaiba. Nasimulang mapansin ng batang piloto ang kakawang ito. Bakit? Bakit ganito siya kakalmado? Samantala, sa madayuhang observation team, may bahagyang pagbabago. Isang analyst ang nakatitik sa screen at kumunot ang no. Teka, nakuha niya ang atensyon ng lahat? Hindi naman sa walang ginagawa ang panig ng Pilipinas. Nagbago ng bahagya ang hangin sa silid. Anong ibig mong sabihin? Kung normal na sitwasyon, dapat tinaasan na nila ang kanilang radar output. Pero wala rin iyon. Sandaling katahimikan. Ibig sabihin, hindi sa hindi nila nakikita. Posibleng alam nila kahit hindi nila kailangang tingnan. Walang nakasagot agad sa teoryang iyon. Impossible, naisip nila, ngunit mayroong isang bagay na hindi nila lubos na may tanggi. Sa himpapawid, muling tumawa ang babaeng piloto. Iniisip na kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa likod ng lahat, may isang bagay na tiyak na nangyayari na hindi niya namamalayan. Ang sitwasyon sa himpapawid ay tila hindi nagbabago. Ang modernong stealth fighter ay malayang lumilipat habang ang lumang eroplano ay nakatigil lamang. Sa sinumang titingin malinaw kung sino ang may control. Ngunit ang mismong kawalan ng pagbabago ang siyang kakaiba. Paulit-ulit na umikot ang babaeng piloto sa paligid ng mga eroplanong Pilipino. Minsan, lumalapit siya ng todo, isang malinaw na provokasyon. Ngunit hindi pa rin kumikibo ang panit ng Pilipinas. Hoy, naririnig niyo ba ako?
Sinadya niyang magsalita ulit o talagang wala kayong nakikita. Gayang dati, walang sagot. Sa simula, ang katahimikang iyon ay tila patunay ngang kanilang kahinaan. Ngunit habang tumatagal, isang maliit na pag-alinlangan ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Kakaiba, mahina niyang bulong, ngunit agad ding nawala sa hangin. Impossible, umiling siya. Sila ay luma, ako ay moderno. Hindi ito dapat maging laban. Iyon ang sinasabi niya sa sarili. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ay hindi nawawala. Ang kanyang paisip ay unti-unting lumalayo sa realidad. Kung ganito ka na iniinsulto, dapat may reaksyon, isang sigang galit, pagbabanta, paiwas. Ang kawalan ng anumang kilos ay sobrang hindi natural. Para silang naghihintay. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan ang dumaan sa kanyang dibdib. Ngunit iwinaksi niya ito. Impossible, sinabi niya ng malakas. Samantala, sa Ground Command Center, isang katulad na pakiramdam ang lumalaganap. Sa dambuhalang screen, ang kanilang panik pa rin ang nakalalamang. Ngunit isang operator ang mahinang nasalita. May napapansin po ako. Tumingin ang commander. Ano yun? Ang radar ng panig ng Pilipinas. Walang problema diyan. Hindi nila kayang matunton ang ating sasakyan. Hindi po iyon. Maingat na piniling ang operator ang kanyang nasalita. Hindi tumataas ang kanilang radar output. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Kapag may nakumpirmang pumasok, normal na itataas nila sa maximum output ang alerto. Iyon ay isang batayang kaalaman, ngunit mula sa simula, walang ginawa ang panig ng Pilipinas. Sira ba? Possible po, pero walang kasiguraduhan sa kanyang boses. O baka, natigil siya. Ano, sabihin mo? Baka, hindi lang nila ginagamit. Posibleng natutukoy nila ang lokasyon ng hindi umasa sa radar. Sa sandaling iyon tila nagelo ang hangin. Impossible naisip ng lahat ngunit hindi nila ito lubos na may tanggi, umiling ang commander, masyado kang nag-iisip. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay mas mababa sa atin. Hindi nila kayang gawin ang ganyang bagay. Walang tumutol sa kanyang sinabi. Ngunit sa likod ng kumpiyansang iyon, isang maliit na lamat ang nabuo. Sa himpapawid, paulit-ulit na lumingon ang babaeng piloto. Ang maeroplanong Pilipino ay nananatili sa parehong distansya. Hindi humahabol, hindi tumatakas. Nandun lang, ang imaheng iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nakakainis, bulong niya. Ang pakiramdam ng pangingibabaw kanina ay naglaho na. Ang pumalit ay isang hindi may paliwanag na pagkabalisa, isang likas na pag-iingat sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Tama na, bulong niya. Walang saysay na mag-aksayan ng oras sa ganitong kalaban. Pinihit niya ang kanyang eroplano para umalis sa lugar. Ngunit sa sandaling iyon, muling pumasok sa isip niya ang nga eroplanong Pilipino sa kanyang likuran. Bakit hindi sila gumagalaw? Bakit wala silang ginagawa? Hindi pa niya natatakpuan ang sagot. Ngunit kapag naintindihan na niya ang kahulugan ng katahimikang iyon, huli na ang lahat isang katotohanang wala pang nakakaalam sa sandaling iyon. Sa wakas, nagsimula kong maintindihan, ang katahimikang iyon ay hindi nakataon lamang. Ito ay isang sinadyang katahimikan. Sa loob ang cockpit, ang veteranong piloto, si Major Antonio Tonio Reyes, ay hindi natitinak. Sa harap niya, walang tigil ang tahasang provokasyon. Ngunit siya ay kalmado na parang nanunod lang ng tanawin. Ang batang piloto, si Lieutenant Miguel Miggy Santos, ay hindi na nakatiis. Sir, bakit wala po tayong ginagawa? May halong galit sa kanyang boses. Ganito na lang ba tayo, sir? Hahayaan nating maliitin tayo? Kinuyom niya ang kanyang kamao. Tiningnan siya ni Tonyo mula sa gilid ng kanyang mata at marahang huminga. Huminahon ka, Miggy. Iyon lang, ngunit may kakaibang bigat ang salitang iyon. Kapag tumatahol ang aso, ano sa tingin mo ang ginagawa ang tigre? Natigilan si Miggy sa biglaang tanong. Hindi ko po alam sir, tapat niyang sagot. Bahagyang ngumiti si Tonyo. Tahimik siyang naghihintay. Hanggang sa maging kampante ang kanyang biktima. Sa mga salitang iyon, bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan. Nung bata pa siya, hindi siya piloto, kundi isang aircraft maintenance technician sa Basa Air Base. Araw-araw amoy ng langis ang kanyang kasama, nakatutok lamang sa mga eroplano. Doon niya nakilala ang isang tao, isang senior NCO, si Saj. Siya ang laging nauna sa hangar at pinakahuling umuwi. Tuwing umaga mayroon siyang ritual, dahan-dahan niyang idinadampi ang kanyang kamay sa makina, na parabang isang buhay na nilalang. Ano pong ginagawa niyo, Sarge? Tanong ko nun. Marahan siyang ngumiti. Pinakikinggan ko ang pintig niya. Bata. Noong una, hindi ko naintindihan. Ngunit napatuloy siya. Hindi na sisinungaling ang makina.
Kung may problema, maksasalita yan. Isang bahagyang pangingini, isang kakaibang tunog, isang maliit na pagbabago sa temperatura. Ang kakayahang maramdaman ang iyon ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Napakabigat nga masalitang iyon para sa akin nun. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naintindihan. Ang mahinang ugong ng makina, ang bahagyang pagbabago sa paikot mabagay na hindi napapansin ng iba, ngunit laging nararamdaman ni Saj. Ang eroplanong to, madalas niyang sabihin, parang anak ko na to. Natawa ako nun, ngunit ngayon, naiintindihan ko na, hindi iyon isang simpleng pagkukumpara. Iyon talaga ang nararamdaman niya. At sa loob ng 10 taon, sinundan ko ang kanyang mayapa. Bilang maintenance technician, hinawakan ko, inalagaan, at kinilala ang bawat eroplano. Ang lahat ng iyon ang humubo sa kung sino ako ngayon. Bumalik ako sa kasalukuyan, tahimik akong bumulong. Ipapamalas ko. Ang ano po, sir? Nagtatakang tanong ni Mig. Ang tunay na halaga ng eroplanong ito. Ang boses ko ay tahimik, ngunit may di matitinag na paninindigan. 30 taon na ang bala akong nagawa. Ang alaalang iyon ay bumalik. Ang araw na iyon kung kailan minaliit kami, at wala kaming nagawa. Pagsisisi lamang ang natira. Pero hindi ako sumuko. Araw-araw, hinarap ko ang mga eroplanong ito. Ang kanilang limitasyon, ang kanilang mga katanggihan lahat ay isinaksak ko sa isip ko. Hinikpitan ko ang hawak sa flight stick. Ang pintak na eroplanong ito, naririnig ko. Napalunok si Miggy. Hindi iyon simpleng kumpiyansa. Iyon ay isang katiyakan na binuo sa mahabang panahon. Sumunod ka sa akin, maikli kong sabi, walang bahid ng paalinlangan sa aking boses. Ang eroplano ay hindi pa kumakala. Ngunit ang hangin sa paligid, tiyak na nagsisimula ng makbaho. Tahimik, ngunit tiyak. Ang bagay na binuo sa mahabang panahon ay malapit nang mapakita ng kanilang tunay na anyo. Kailanman ay hindi ko itinuring ang sasakyang ito bilang isang lumang fighter jet lamang. O luma ang itsura at ang disenyo ay ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit ang mundo ay hindi ganong kasimple para usgahan ng alaga sa itsura lamang. Pero sa luma pa rin po talaga, diba? Bulong ni Miggy. May himik ng pagsuko sa kanyang boses. Hindi siya masisisi. Sa mga aklat, laging itinuturo na ang pinakabago ang pinakamalakas. Mga numero sa performance chart, mga specs kung iyon lang ang titingnan, dehado talaga ang sasakyang ito. Sigurado ka ba diyan? May naong kong tanong. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, hindi siya makasagot. Hindi po, pero, ang pag-alinlangan niyang iyon ang sagot. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa konsol. Ang pakiramdam na ito libo-libong beses ko nang nahawakan. Sa pamamagitan lang nito, alam ko na ang kondisyon ng eroplano. Alam mo ba kung bakit ganito kalaki ang eroplanong ito? Tanong ko. Umiling siya. Siyempre, hindi niya alam. Hindi iyon itinuturo kahit saan. Ito, nagpatuloy ako, ay hindi ginawa para lang lumipat. Ang disenyo nito ay mula pa noong panahon ng Cold War, isang panahon kung saan anumang oras ay maaring sumiklap ang digmaan. Bumigat ang hangin sa cockpit. Sa panahong iyon, ang kailangan ay isang eroplanong kayang lumipat sa anumang kondisyon. Isang istruktura na hindi bibigay kahit tamaan ng electromagnetic pulse. Isang disenyo na mas pinapahalagahan ang purong lakas kaysa sa pagiging masalan. Tumingin ako sa engine output gauge. Dahil diyan, binigyan ang eroplanong ito ngang. Sandali akong huminto, do isang pambihirang kakayahang lumihang ang kuryente. Narinig ko ang pagdunog ni Miggy, kuryente sir. Tumango ako. Ang makina nito ay hindi lang para magbigay ng tulak. Ito ay isang energy source para sa paglipad, at kasabay nito isang dambuhalang power supply. Litong-lito ang kanyang mukha. Natural lang. Walang sinuman ang tumitingin sa isang fighter jet sa ganoong paraan. Kayang paandarin ng isang eroplano nito ang isang maliit na bayan. Kung dalawa sila, kaya na ang isang buong pasilidad. May bigat ang bawat salita ko, sobra, sa tingin mo? Tinanong ko siya. Magsasalita sana siya pero natigilan. Sa reaksyon niyang iyon bahagya akong napangiti. O nga, nung panahong iyon sobra nga, pero ibinalik ko ang tingin sa harap. Ang teknolohiya ay hindi laging agad nakikita ang halaga. Minsan, nakakaroon lang ito ng kahulugan kapag nagbago na ang panahon. Ang nga salitang iyon ay dahan-dahang lumapag sa katahimikan ng cockpit. Ang disenyo nito ay 50 taon na ang tanda. Pero ang ideya sa likod nito ay buhay pa. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay sa isang switch. Isang lumang switch na may takip. Tipikal na itsura ng makalumang kagamitan.
ngunit ang nasa loob nito ay iba. Huwag kang mapalin lang sa isura, sabi ko. Ang luma ay ang anyo lamang. Naramdaman ko ang malamig na metal sa aking daliri. Ang laman nito ay patuloy na na-evolve. Sa sandaling iyon, naramdaman kong naugnay ang lahat ng panahong inilaan ko, ang 10 taon bilang maintenance technician, ang 20 taon bilang piloto, lahat ay para sa sandaling ito. Ang tunay na lakas ng eroplanong ito, marahan akong huminga, ay wala pang nakakaalam. Nakatitik si Miggy, pigil ang hininga. Sa labas, patuloy pa rin ang kampanteng kilos ng kalaban. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay napakarupok. Hindi pa lang nila namamalayan. Malalaman din nila, tahimik kong sabi. At sa sandaling iyon bahagyang nabago ang hangin. Isang bagay na hindi nakikita ang tiyak na nasimulang gumalaw. Nang pindutin ko ang switch, walang nakikitang pagbabago. Walang pagsabo, walang biglaang pakilos. Ang langit ay tulad pa rin ng dati. Ngunit alam ko na ang mismong kawalan ng pagbabago ang siyang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Sapat na to, bulong ko. Hindi may tago ni Miggy ang kanyang pakalito. Ha? Ano pong ginawa niyo, sir? Natural lang. Sa kanyang nga mata, walang nangyari. Malalaman mo rin, maili kong sagot habang nakatuto ang aking mga mata sa kalaban na paalis na. Hindi pa niya namamalayan na napapaligiran na siya. Sa panlabas wala kaming ginagawa, hindi man lang kami humahabol, ngunit sa katotohanan, tapos na ang laban, huminga ako ng malalim at bahagyang tinaasan ang lakas ng makina. Umugong ng mababa ang eroplano, isang panginginig na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking katawan. Ano to? Bulong ni Miggy, anong tunog yun, sir? Hindi iyon ordinaryong ugong ng makina. Mas mabigat, mas malalim. Isang presyon na tila nanginginig sa mismong hangin. Ang natatanging lakas na tanging ang eroplanong ito lang ang kayang ilabas. Tinataasan ko lang ang output, simpleng sagot ko. Ngunit ang kahulugan nito ay higit pa sa simpleng pagbilis. Sa di kalayuan, bahagyang nabago ang posisyon ng kalaban. May kakaiba sa kanyang kilos. Hindi ito natural na pag-alis. Tila may napansin siya, isang hindi natural na pagyanig. Bahagya akong napangiti. Nagsimula na. Napalunok si Mig. Ang gano po, sir? Ang digmaang hindi nakikita, ang mga salitang iyon ay tahimik na bumaksak. Walang anuman sa himpapawid. Ngunit sa likod nito, may tiyak na gumagalaw. Kakaunti lang ang makakaintindi nito. Ngunit sa sandaling ito, tiyak na nabaliktad na ang sitwasyon. Ang kilos ng kalaban ay bahagyang nagulo. Isang maliit na pagkakamali, ngunit isang pagbabagong hindi dapat palampasin. Kakaiba. Tila narinig ko ang mahinang boses sa communication channel. Iba na ito sa boses na puno ng kumpiyansa kanina. May halong pag-alala. Anong problema? Tanong isa pang boses. Ngunit hindi malinaw ang sagot. May kasamang ingay. Pinanot ko lang sila ng tahimik. Hindi na kailangang habulin. Sila mismo ang kusang guguho. Iyon ang diwa ng labanang ito. Impossible. Ang mahinang bulong na iyon ang nagsabing lahat. Hindi pa niya naintindihan, ngunit tiyak na nararamdaman niyang may mali. Ang pakiramdam na iyon ay malapit ng maging katiyakan. At pagkatapos, magiging takot. Inayos ko ang aking hawak sa flight stick. Isang kilos na paulit-ulit ko ng ginawa. Ang lahat ng iyon ay nag-ugnay sa sandaling ito. Ito ang tunay na pagkakaiba, bulong ko, hindi sa specs, hindi sa isura, kundi sa mabagay na binuo sa paglipas ng panahon, ang pagkakaiba sa teknolohiyang hindi nakikita. At sa harap ko, ito ay malapit ng maging realidad. Lalo pang nagulo ang kilos ng kalaban. Hindi na ito nagkataon lang. Tiyak na may nangyayari, ngunit hindi nila makita ang dahilan, kaya hindi rin nila alam kung paano ito lalabanan. Sa tingin mo makakatakas ka? Mahina kong sabi. Walang galit, walang pagkaini. Tanging katiyakan. Ang langit na ito. Sa amin na. At ang tunay na kilabot ng digmaang hindi nakikita. Malalaman na niya ngayon. Sa simula, ang pagbabago ay napakaliit. Isang bahagyang kakaibang pakiramdam. Isang bagay na madaling isantabi bilang guni-guni lamang. Ngunit ang maliit na iyon ay tiyak na nasimulang lumaki. Ano to? Isang mahinang boses ang narinig sa communication channel. Ang boses na puno ng kumpiyansa kanina ay may bahid na ng pag-alinlangan. Sa kanyang radar screen, may lumitaw na maliliit na ingay. Sa una, parang makuldo lang na agad ding nawawala. Ngunit paulit-ulit itong nangyayari. Kakaiba, tiningnan niya ang kanyang control panel. Lahat ng sistema ay normal, walang babala. Pero bakit may gulo sa screen? Guni-guni ko lang to, bulong niya, ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Pinanot ko lang siya ng tahimik.
Hindi kailangang gumawa ng Anong problema? Tanong ng isa pang piloto sa linya. Ewan ko ang may kakaiba. Anong kakaiba? Yung radar. Medyo. Naghahanap siya ngang salita. Kakaiba. Ang malabong paglalarawan na iyon ang nagsabi ng lahat. Mayroong mali. Ngunit hindi niya may paliwanag. Iyon ang pinakamahirap na sitwasyon. Tinaasan ko pa ng bahagya ang engine output. Umugong ang eroplano. At ang pangingini ay kumalat sa hangin. Mga hindi nakikitang alon ang pumuno sa kalawakan. Muling nagkaroon ng pagbabago sa mga instrumento ng kalaban. Ngayon mas malinaw. Dumami ang ingay. Hindi na ito nawawala. Bahagyang nabaluktot ang isang bahagi ng screen. Teka lang, malinaw na nagbago ang kanyang boses. May mali dito. Sa sumunod na sandali, napuno ng ingay ang communication channel, napuputol ang tunog. Hindi na marinig ang nga salita, hahoy, hindi kita marinig. Malinaw na ang kanyang pagkataranta. Ang kumpiyansa kanina ay wala na. Bahagya kong pinikit ang aking mga mata. Simula pa lang yan, bulong ko. Ang nga problema ay ngayon pa lang masisimula ng seryoso. Bahagyang nangini ang eroplano ng kalaban. Sandali lang, ngunit tiyak na nawalan itong galansa. Ano to? Nanginginig ang kanyang boses. Sunod-sunod na maliliit na error ang lumitaw. Altitude, bilis, posisyon lahat ay may bahagyang pagkakaiba. Hindi ito critical, pero lahat ay kakaiba. Iyon ang pinakamapanganib. Kung tuluyang sira, madaling ayusin. Ngunit ang sitwasyong ito, kung saan malabo ang linya sa pagitan ng normal at abnormal, ay nakakalito. Kalma, kalma. Sabi niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginit na. Pinanot ko lang siya. Hindi kailangang pilitin, sila na mismo ang guguho. Iyon ang takbo ng labanang ito. Imposible. Bulong niya. Imposibleng mangyari to. Ang nasalitang iyon ang naglalaman ng lahat. Ang kanyang nga pinaniniwalaan ay nagsisimulang gumuho. Hindi niya matanggap na ang realidad ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Ngunit ang realidad ay walang awa, ang komunikasyon ay lalo pang naging hindi matatag. Imposibleng makaroon ng maayos na usapan. Nagsimula na siyang mapag-isa, ganap na pag-isa. Sa sandaling iyon nagsimula siyang makaunawa. Hindi. Mahina ngunit malinaw niyang bulong, hindi ito sira. Pagkatapos mismo nga salitang iyon, isang matinis na alarma ang umalingaw-ngaw sa kanyang cockpit. PE. Maikli ngunit matalas. Iyon ang simula ng lahat. Napahinto ang kanyang pahinga, at ang takot ay dahan-dahang pumasok. Ang tunog ng alarma ay hindi lang isa. Pagkatapos ang una, sunod-sunod pa ang tumunog, na tila nagsasapawan. PPP, PIIA, bawat isa ay nagpapahiwatig ng iba't ibang problema, ngunit wala na siyang kakayahang basahin ang maito ng mahinahon. Ano to? Nanginginig ang kanyang boses. Ang kumpiyansa kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang mga instrumento sa harap niya ay sabay-sabay na napakita ng error. Pula, dilaw, orange ang mababala ay bumalot sa buong cockpit. Para siyang nasukol, hindi maari. Desperado niyang pinindot ang control panel. Ngunit mabagal ang tugon. O mas tamang sabihin, hindi na niya alam kung tumutugon pa ba ito. Ganun kalabo ang lahat. Ang radar screen ay puti na lang. Sensalang, 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 sensalala, sensala, 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 sensala. Ang kanyang singa ay nawala sa kawalan. Walang sagot. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, siya ay ganap ng naputulan ng koneksyon. Mula sa mundo sa labas, mula sa kanyang makasama, at mula sa realidad. Bakit? Hirap siyang magsalita. Sinusubukan ng kanyang isip na intindihan, ngunit hindi siya hinahayaan ng sitwasyon sa harap niya. Ang altitude gauge ay nanginginig, ang speed indicator ay biglang tumatalon. Maging ang position indicator ay hindi matatag. Lahat ay nakakagulo. Kalma, kalma. Sabi niya sa sarili. Ngunit hindi na may tago ng kanyang boses ang panginginig. Noon, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa likod ng cockpit. Buzzer. Isang aso na liwanag ang sumilay. Nanigas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, buzzer, buzzer, may magakislap na kuryente. Mula sa siwang ng mega instrumento, lumabas ang manipis na sinulide ng kuryente. Teka. Hindi na kaya ng kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero tiyak na hindi ito normal. Unti-unting kumalat ang usok. Ang amoy ng sunog ay pumasok sa loob ng kanyang helmet. Mainit, napanggiwis siya. Biglang tumaas ang temperatura sa cockpit. Ang problema ay kumalat na sa buong eroplano. Impossible to.
Ang masalitang iyon ay hindi na para pakalmahin ang sarili. Iyon na ang kanyang huling pagtanggi sa realidad. At noon isang mababang boses ang umabot sa kanyang pandinig. Sa kabilangang ingay, malinaw itong narinig. Naririnig mo ba ako? Napalunok siya. Ang boses ay kalmado, walang galit, walang pang-asar. Tanging di matitina na kahinahunan. Ano? To, pas niyang bulong. Nagpatuloy ang boses. Nagkakamali ka, maikli ngunit mabigat. Ang lakas ay hindi nasusukat sa numero. Nanginig ang kanyang nga kamay. Sinubukan niyang kumilos, ngunit hindi sumusunod ang kanyang nga daliri. Akala mo mananalo ka dahil ang suspects? Ang simpleng tono, ngunit bawat salita ay tumutusok sa kanyang dibdib, ang tunay na pagkakaiba ay wala diyan. Kasabay ng mga salitang iyon, malakas na yumanig ang eroplano. Lalong lumakas ang nga alarma. Tigilan niyo na. Halos pasigaw na ang kanyang boses. Isang babala para sa oxygen supply ang umilaw. Nahirapan siyang huminga, sumikip ang kanyang dibdib. Hindi, naubusan ako ng hangin. Hindi siya makahinga ng maayos. Tulong? Tulungan niyo ako. Isang sigaw na walang boses. Siya ay ganap ng nasukol. 30 minuto ang nakalipas. Tumatawa siya. Iniisip niyang siya ang pinakamalakas. Minaliit niya ang nga eroplanong Pilipino at pinaglaruan. Ngayon ang kalaban na iyon ang kumokontrol sa kanya nang wala siyang magawa. Hindi niya matanggap ang realidad. Bakit ganito? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang takot ay nilamon na ang lahat. At sa wakas naintindihan niya. Hindi ito laban. Ito ay isang panik na pangingibabaw. Samantala, sa lupa, isang ibang uri ang pagkabigla ang kumalat. Sa dambuhalang screen, ipinapakita ang sitwasyon sa himpapawid. Ilang minuto lang ang nakalipas, mayroon pang kampanteng hangin sa silid. Ngayon, wala ni isang makapagsalita. Anong nangyayari? Isang pigil na boses ang narinig. Nangingini ang kamay ng commander. Sa screen, ang kanilang pinakabagong stealth fighter ay nagpapakita ng malinaw na abnormal na kilos. Ang sistemang dapat ay perpekto ay unti-anting gumuho. Sira ba? Bulong ng isa. Ngunit walang kasiguraduhan sa kanyang boses. Impossible po, sagot ng isa pa. Nakapasa sa lahat ng pagsusuri ang eroplanong iyan. Hindi iyan masisira ng ganyan. Natigil siya sa pagsasalita. Dahil lahat sila ay isa lang ang iniisip. Kung hindi ito sira. Ano ito? Walang sinuman ang may sagot. Sa kabilang banda, sa mga analysis room ng iba't ibang bansa, parehong penomeno ang naobserbahan. Amerika, Europa ang nga military expert ay nakatutok sa screen? Hindi ka panipaniwala, bulong ng isang analyst. Electronic warfare ba ito? Pero kung sabi nga isa pang mananaliksik, paanong ganito ka isang panik? Ang normal na electronic warfare ay panggulo lang, para bulagin ang kalaban. Pero ang nangyayari ngayon ay nasa ibang antas. Ito ay ganap na pakontrol, at hindi natin makita kung saan nanggagaling. Ang nga salitang iyon ang nagsabi ngang lahat. Inaatake sila, pero hindi nila alam kung saan galing. Ang katotohanan iyon ay biglang nagpabago sa hangin. Pilipinas, bulong ngang isa, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit agad ding may tumutol. Impossible, wala silang ganyang teknolohiya. Nahuhuli sila, natigil ang nga salitang iyon. Dahil ang nangyayari sa harap nila ay itinatanggi ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nagsisimula ng makaunawa na mali ang kanilang madating pagtatasa. Sa himpapawid, malapit nang matapos ang lahat. Ang kalaban ay tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban. Hindi makatakas, hindi makalaban. Isang bagay na lumulutang na lamang. Pinanot ko siya ng tahimik. Wala akong naramdamang tagumpay, tanging ang resulta na dapat lang mangyari. Tapos na, bulong ko, walang pagmamalaki, walang yabang. Tanging tahimik na katiyakan. Binuksan ko ang komunikasyon at maikling sinabi hindi kami umatake. Iyon ay katotohanan. Wala kaming pinakawalang missile. Hindi kami gumamit ng baril. Ngunit may resulta. Iyon ang kabuuan ng labanang ito. Ang nga salitang iyon ay umabot sa monitoring stations ng iba't ibang bansa. Lahat ay natahimik. Hindi lubos na maintindihan ang kahulugan. Nanalo nang hindi umaatake. Ang realidad na iyon ay binali ang lahat ng kanilang kaalaman. Ito ba ang Pilipinas? Bulong ng isa. Wala nang pagtutol sa kanyang boses. Pagkamangha at bahagyang takot. Ang pumuno sa hangin. Ang matagal nang pinaniniwala ang hierarkiya ng teknolohiya ang nasa tuktok ay gumuho. At ang minaliit ng lahat ay tahimik na nakatayo. Ang eksenang iyon ang nagsabi ngang lahat. Ang Pilipinas ay hindi nahuhuli. Hindi lang nila ipinapakita. Sa wakas,
Nagsimulang mamulat ang mundo sa katotohanang iyon. Ang langit ay bumalik sa katahimikan na parabang walang nangyari, ngunit ang nakasaksi sa himpapawid na iyon ay hindi na makakabalik sa dati. Dahil sa araw na ito, nagbago ang pananaw ng mundo, at ako, tahimik lang na nakahawa sa flight stick, walang ipinagmamalaki, walang sinasabi, tanging para protektahan ang kalangitang ito. Dahil alam kong iyon lang ang tanging magagawa ko, sa sandaling ito, tiyak na napatunayan. Kung ano ang tunay na lakas, ang langit ay bumalik sa katahimikan, na parabang kasinungalingan lang ang tensyon kanina. Dahan-dahan akong huminga habang hawak ang flight stick. Tapos na bulong ko, isang paos na boses ang sumagot mula sa aking tabi. Ito po ba? Ang lakas ng eroplanong ito, sir. Ang boses ni Miggy ay wala ng bahid ng inis. Ang pumalit ay purong pagkamangha at takot sa isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Bahagya ko siyang tiningnan. Hindi lang lakas ng eroplano, mahinahon kong sagot, kundi kung paano ito gamitin. Natahimik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumulong siya. Ang tagal ko pong nakamali, mahimik ng kaluwagan sa kanyang boses. Akala ko, ang bago ang malakas. Akala ko, kung mas mataas ang performance, mas siguradong mananalo. Huminto siya, pero, iba po pala. Dahan-dahan akong tumango. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, pero hindi rin nila sinasabi ang buong kwento. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa cockpit. Ang mga bagay na binuo sa paglipas ng panahon, karanasan, pakiramdam, desisyon, hindi yan nakasulat sa numero. Kung mayroon ka ba niyan o wala, iyon ang tunay na pagkakaiba. Tumingin si Miggy sa malayo, ang kanyang mukha ay ibang-iba na sa kanina. Mayroon ng kahinahunan. Naintindihan ko na po, sir. Maikling salita ngunit naglalaman ng lahat. Sa kabilang dakong ngangit, wala na ang anino ng kalaban, tanging ason na kalangitan ang natira, ngunit ang nangyari sa loob ng ilang minuto ay hinding-hindi na mabubura. Sa lupa, ang nga opisyal ng iba't ibang bansa ay hindi makapaniwala. Ang nga eksperto ay patuloy sa pagsusuri ngunit tahimik. Lahat sila ay nakakaunawa, ang kanilang nga dating pagtatasa ay ganap na nabaliktad. Ang Pilipinas ay nahuhuli na. Ang pananaw na iyon ay gumuho sa isang iglap. Isang dayuhang mananaliksik ang tahimik na nagsabi, hindi lang natin nakikita. Ang nga salitang iyon ang buod ng lahat. Ang teknolohiyang hindi ipinapakita, ang lakas na hindi inilalabas ngayon lang ito nabunyag. Ngunit wala akong naramdamang pagmamalaki, tanging ang kaisipang nagawa kong protektahan. Ang kalangitang ito, ang teritoryong ito, dahil iyon ang aking tungkulin. Tumango si Miggy. Opo sir, ang kanyang boses ay wala ng pag-alinlangan. Dahan-dahan kong ibinalik ang eroplano sa aming base. Walang espesyal na nangyari, tinapos lang namin ang isang misyon. Ngunit ang araw na ito ay tiyak na may binago, ang pananaw ng mundo, ang pagtatasa sa teknolohiya, at higit sa lahat, ang mismong pagkatao ng Pilipinas. Sa tahimik na kalangitan, muli kong naramdaman. Ang tunay na lakas ay hindi ipinagayabang. Ito ay tahimik na ipinapakita sa tamang oras. Hindi para makita ng iba, kundi para gamitin sa mga bagay na dapat protektahan. Dala ang paniniwalang iyon, patuloy kong hinawakan ang flight stick.